up now. Hinihintay ko lang talaga yung right timing at hinihintay ko lang itong moment na to answer all the rumors. Kasi ayoko rin nung time na lumabas yung mga rumors na may lipat-lipat issue. Patunay na salat sa katotohanan ang balitang lilipat siya sa kabilang istasyon, pumirma uli si Richard Gutierrez ng kontrata sa GMA7. Ito'y sa pagsisimula ng kanyang bagong proyekto, ang Acero, bilang follow-up sa matagumpay niyang Kamandag na nagtapos na kahapon. Natatawa lang talaga ako dun sa balitang ganun. So hinintay ko itong pagkakataon na to, itong moment na to answer all the intrigues, and this is the answer to all those intrigues. I feel like I have the best bosses here in GMA. Lahat sila napakabait sa akin, and I can't ask for anything more. So dito na ako lumaki, at napamahal na ako sa mga tao dito. That's why I can't see myself working for any other bosses. Kami rin, hindi namin ma-imagine na mawawala sa amin si Richard. Kaya pareho lang, the feeling is mutual. Si Richard, kinukonsider namin na kung hindi pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na artista ng GMA7. Sapagkat lahat naman ng programang ginawa niya sa amin ay nag-rate ng napakataas. Well, his renewing formally his contract is of course something that makes us all very happy. Siya ay isang malaking bahagi ng rason kung bakit narito tayo ngayon, no? Ang GMA. Richard has always expressed his satisfaction and his being fulfilled and confident with the network. Magaganda yung projects na naka-line up para kay Richard. At saka, in fact, ano na siya naka-pre-produce na siya, gagawin na lang. Ayon kay Richard, pinaghalo-halong sangkap ng romance, action at comedy ang Acero, kung saan ang kanyang magiging love interest ay ang pinakabagong miyembro ng Kapuso Network, si Heart Evangelista. And then maging part si Kylie ng Acero as my younger sister. Hindi ko alam, yung mga leading ladies, I think I'm just very lucky. It's a blessing na makakatrabaho ko si Heart dito sa Acero. I'm looking forward to working with her. It's really overwhelming for me that she's gonna be part of my new show. It's a fresh team up. But what if magka-developan sila ni Heart? Ayon na rin sa ina niyang si Annabel Rama. Si Richard, kikinig naman sa akin eh. Chard, dandahan ka lang dyan Minsan, nag-enjoy lang naman siya minsan eh. Siyempre, nag-enjoy siya, lalaki naman yan. Walang problema dyan. Pero kaso nga, kasi pag lalo ko sa kakalaman, baka lalo may in love. Kaya hindi ako nag-love. Mahirap naman di ba? Mag-conclude ng kung ano mangyayari. Pero tingnan natin, I mean, for now, excited ako na makatrabaho siya at yun ang importante. Sa pagtatambal nila ni Heart, handa na ba si Richard na posible siyang mabansagang mga agaw ng girlfriend? Pero paano naman kung mahulog ang loob ni Heart sa kanya? Di ba sinabi ko na sa inyo noon, hindi ako nangaagaw. Wala tayong magagawa. Basta ako hindi ako nangaagaw. Maraming salamat sa Jules for my wonderful shirt. Bago pa lumungoy si Jezebel sa Lunes, magtatampisaw muna siya sa intriga dito sa aming Star Talks. Nakatak si Lolit, magtatampisaw sa putikan. Panoorin nyo. Halina at samahan niyo na akong lumangoy sa dagat ng intriga. Ako si Jezebel. Hoy, si Changa Cano, tsaka si Serena. Changa! Ngayong nakamove on na si Rufa Gutierrez at Ilmas Bectas. Ayos lang ba kay Annabel Rama na magpaligaw muli si Rufa? Lagot ka! Rufa! Siya. At saka kailangan din ni Rufa maging happy rin siya sa buhay niya. Hindi man pwedeng naghihintay siya sa wala, di ba? Siguro wala masama kung magkaroon siyang panibagong boyfriend. Basta yun lang boyfriend na pwede mag-support sa kanya. Malapit na ang showing ng Monster Mom ng pelikula na mag-inang Annabel at Tropa. Willing kaya si Tita Annabel na mag-promote sa Star Talk at si Nanay Lulit ang mag-i-interview sa kanya? Ay! Baka mag-away! Away! Gusto mo na away? Ay, baba ang buntot mo. Promise talaga, kahit pumunta kayo dito ngayon. Baho talaga. Walang problema. Wala akong kaaway, girls. Lahat ng TV show, lahat ng mag-guest ako. At saka, ngayon pa lang sasabihin ko sa lahat ng manonood, panoorin niyo itong pelikulan to, napakaganda. Katatapos lang ng birthday ng Asia Songbird na si Miss Regine Velasquez.
Curious lang ako. Ano kaya ang gift sa kanya ni Ogie? Baka beard din. Ano? Love beard. Twet-twet. Bag. Lagi naman ako si Bag eh. Sobrang happy nga ako na nakuha ko. Sabi ko, huh? Kailan ba niyo binigay? Last week. I haven't been buying. Kasi nga, nagbagong buhay na nga ako. Hindi na ako bumibili ng bag. So, sobrang happy ako nang binigyan niya ako. Last Sunday ay ginanap ang story conference ng pinakabagong GMA series, ang Pinoy version ng Korean novelang Kim Samsung na pagbibidahan ni Miss Regine Velasquez. Sobrang happy ako kasi GMA has given me this wonderful project and also binigyan ako ng magagaling na katrabaho, the best writers, the best production, the best directors, and of course the best cast. Naroroon din sa story ko ng isa sa mga bida ng Kim Samsung na si Mark Anthony Fernandez. Matanong ko lang, nakita na kaya ni Mark ang kanyang daddy Rudy na kadadating lang galing Amerika para magpagamot? Pagamot niya ako. Bakit? Nalulunod ako. Oh, help. That same day na nagkita kami, nasyak nga ako, sabi nila pumayat. Sabi ko, hindi, tumaba nga eh. Ayun. Basta okay si Papa. Tuloy lang po yung prayers para tuloy-tuloy po yung paggaling niya po. Gwapo po siya ngayon. Anak ni The King at kapatid ni Lovie Po na si Ronian Po. Nagtayo ng PNP Tattoo Shop. Pero ano kaya ang reaksyon ni Ronian na nagkakamabutihan na daw ang sister niyang si Lovie at si Cholo Revilla? Ako, Tedma lang. Ako, swimming lang. She's old enough to make her own decisions, and whatever she wants, I guess it's fine. As long as it's nothing bad and everything goes well. Good. God bless. I really admire him na may business siya ngayon. Kasi yun din ang balak ko one day. Siyempre, bata pa ako, mas matanda sa akin ni kuya ko. Medyo mas may na-achieve na siya ngayon. Magkasama sa Jezebel sina Lotlot De Leon at Jean Garcia. Pero how true na hindi daw nagpapansinan ang dalawa na parehong na-link noon kay Gardo Verstosta. Oy! It's not true. Actually, dito mag-best friends kami. Yes, siya ang mag-aalaga kay Jezebel. At tigilan natin yan. Tigilan ng mga intriga, hindi maganda. Let's be happy! Sa kalagayan ngayon ni Jinilyn, marami ang nagsasabi na naungusan na siya ngayon ni Yasmin na runner-up lang niya sa Starstruck. O well, ano kaya ang reaksyon dito ni Yasmin? Makanganak na yata ako. Ang laki ng tiyan ko. Butete! Para sa akin, siya pa rin ang ultimate survivor namin. Baka yung baby niya pa magbigay sa kanya ng blessing, di ba? Or something. Di ba? Hindi natin kailangan gawin negative yung pagiging, yung nangyari sa kanya. Gawin natin positive ang lahat para positive tayo. Pinoy Idol Judge Wingard Tracy may binantaan at si Ogie Alcacid may sinermonan. Hindi lang birita ng inyong masasaksihan dahil punong-puno ng kwento at intriga ang Pinoy Idol this Saturday! You wanna walk out para ako na lang mag-judge? God, watch me in another country and I'll prove to other people that I can make it in another country. Even in not here, but I can make it in another country. Watch out for me. Bago pa man isilang ang anak ni na Bernard Palangka at Mary Soriano, ay hiwalay na ang dalawa. Ngayong 8 months na ang kanilang baby na si Elijah, kamusta na kaya ang relasyon nila? Nagkikita at nagkakausap ba ang dalawa? Hindi pa ako ready. Oo. Parang ang aga naman, ikaw naman. Hindi pa lang ako ready. Pero, in time siguro. Tsaka busy ako sa anak ko eh. Marami pa kaming sisisereng mga esyo. Dito sa karagatan ng intriga. Star Talk! Star Talk! Talakaton Hotline 9827777 local 7772 or text talak space your comment and send it to 4627 for all networks. Abangan! Alisa Alano, kakanta sa opera. Salamay ni opera. Abangan niyo po yan. Salamay pa. Abangan, matagal pa yun. Matagal pa yun. Pero abangan. Pero bukod doon mga kaibigan, abangan nyo rin ang aming exclusive interview. Abangan mo yan, ha? Jenilyn Mercado. Ito matindi. Hindi pa nanganganak. May mga kakabit ng bagong intriga.